Hello guys! Good morning! So, samahan nyo ako nag-get ready with me. Ayun, nagme-makeup ako ngayon. Okay. Maglalagay tayo ng colorete. Magko-colorete tayo ngayon today. Kasi, medyo busy-busy ako ngayon. Busy tayo. Busy. Usual, kasama ko parati, the one and only, my baby Jo. Jo, anong tinitignan mo dyan? Jo, busy siya, no care siya ngayon. So, eto, mag-get ready tayo, ha? Ano ba yan? Mag-ready tayo for work today. Kasi may mga ano tayo ngayon. May trabaho tayo ngayon. So, anong agenda today, guys? Anong ano natin today? Wala. At thank God, wala akong mga ladies na may problema. Wala. Thank you, Lord. Alam nyo, always kong pinagpe-prayan na kayo lahat ng mga ladies ko dyan sa labas, sila ay maging maayos, harinawa ay walang problema, okay lang, kaya nila yan, alam ko, kasi fighter sila, kasi mana sila sa kanilang aswang na ina. Naalala ko lang tuloy, susme. Alam nyo ba, may isang agent pala na binansagan akong aswang nang dahil lang sa mga kuko ko. At bakit may galit siya sa akin? Kasi yung mga aplikante niya, lahat, di naman siguro lahat, let's say 90% ng mga aplikante niya ay umuwi, refuse. So, galit siya kasi daw hindi ko daw pinapuwersa yung aplikante na magtrabaho, o hindi ko daw man lang sila pinapalipat sa ibang sponsor. Ang hindi nila maintindihan, eto talaga ha guys, always ko tong sinasabi, kahit sa mga bago ko ngayon katayap, sinasabi ko, hindi ko pwede pilitin si applicant, at lalong hindi ko pwedeng pilitin si sponsor. Ito yung parati kong sinasabi. Pwede ko siyang kausapin, pwede ko siyang convince, but hindi ko siya pwedeng pilitin, guys, kung ayaw niyang i-release si worker. Kasi ang sponsor, pag nag-refuse si worker sa kanya, takot yan siya na ilipat, tapos baka ikwento kung ano yung ano nila sa bahay. Yan ang isang reason bakit ni sponsor ayaw i-release si worker. Hindi nila naiintindihan yan. Akala nila ako lang ang may ayaw. At take note, sinabihan ako, hindi daw ako marunong sa work ko. Oh my God, sa ilang taon ko na sa work ko, ako ang sasabihin nilang hindi ako marunong. Ilang dekada na ako dito sa trabaho na ito. Sasabihan ako hindi ako marunong. Sila na, di ba guys? Sila nang may alam. Sila sana uupo sa posisyon ko para malaman nila kung gaano kahirap mag-handle ng tao, lalo na mga taong pasaway, mga taong walang, mahirap magsalita. Baka tayo ni Tatay YouTube, ni Tatay Facebook dito, ni Meta. Nako, ang hirap kaya humawak ng tao. But what can I do? Ito yung business ko. Ito yung trabaho ko. At hindi naman siguro ako, hindi sa pagyayabang,
Hindi naman siguro ako darating sa ganitong katagal sa business na to kung hindi ako marunong maghawak. At kahit i-review ninyo ang mga sinasabi ng mga housemate ko, ng mga galing dumaan dito sa akin, yung mga dumaan sa akin, at yung mga kakilala ko sa industriya, sa business na to, sa industriya talaga, no? Industriya. At ako, wala akong iniiwan na kaso o anuman. Meron lang talaga pasaway kasi marami talagang aplikante, alam mo, nagmamagaling, lalo na mga ex-abroad. Marami, Diyos ko. I remember pa, may isa akong aplikante. Actually, galing talaga siya dito sa akin. Sa akin talaga siya galing. Tapos napuntahan niyang sponsor, mabait naman daw yung matanda. Ang problema lang kasi nadadala sa sulsul ng ibang lahi. Kasi nga, nagsiselos nga sa kanya kasi naging mabait sa kanya yung matanda. So, ang system nangyari, nagsiselos sa kanya. Kaya, sinususulan ni Itim. Nagagalit sa kanya hanggang may tendency talaga binato siya ng tsinelas, sinampa siya ng tsinelas, ganun. Pero alam mo, bilib ako kay hindi talaga siya sumuko. Kasi ang rason niya, pumunta ako dito magtrabaho, trials lang yun. So ang ginawa, kasi medyo malapit siya, malayo siya dito sa akin konti, nag-request siya. Sinabihan niya sa amo niya, tapos tumawag sa akin yung amo, tapos may kilala ako sa Riyadh, nirecommend ko siya doon sa Riyadh, nagpa-transfer siya. Tapos kinausap ko yung amo, sinabi ko yung mga problema. Sa una ayaw i-transfer ng amo, gusto pa uwiin. Sabi ko, hindi mo pwede ipaano yan, dahil ikaw, sinasaktan mo si worker, ganun. Pero hindi naman actually saktan, yung parang hinampas siya ng tsinelas, saktan na rin yun, di ba? Hinampas siya ng tsinelas, binato siya ng tsinelas, gano'n. Kaya, yun, napilitan siya mag-i-release si worker. Napilitan siya i-release. Kaya, yun ang mga scenario sometimes na sa atin yan. Nasa sa atin talaga. Kaya, continue natin mamaya, guys. Pagbaba ko sa office, magla-live siguro ako. Pero i-check ko, hindi lang ako sure kasi busy nga ako. So guys, thank you sa panonood ng aking Facebook. Sana suportahan nyo din ako sa YouTube. Thank you guys. Spread love.